Ayan, happy 100 sisling, yes done family. Hard work really pays off. Sobrang thankful ako. Last January to March, I was able to close dalawang residential, Belcourt and Stonebridge, at dalawang Centrina Shop House. And that makes me top 3 first quarter seller. Dun sa benta nyo, na-reach ko rin po ang aking annual sales target and na-qualify din po ako sa first quarter incentive ni YesDan. So, sobrang blessed and I am happy and privileged na i-share sa inyo ano ba yung mga ginawa ko or ginagawa ko. So, ganito na nag-share ako, ang talagang sikreto is consistently taking action. Yung pong aking mga benta ay galing sa aking consistent ads. Meron po akong personal ads, meron din akong group ads. Kung alam niyo yung quote, hard work beats talent when talent doesn't work hard. So, aanhin mo yung galing mo, aanhin mo yung talent mo kung hindi ka naman kumikilos para dito sa real estate business mo. So, wala kang makukuhang result kung hindi ka kumikilos. Sayang. At sa mga part-timers po natin, tulad nyo, part-timer din po ako kasi meron akong other business. So, ang ginagawa ko talaga, or ginawa ko, pumili ako ng aking focus project. Mas madali pong i-manage kapag meron kang focus project kasi hindi ka bombarded ng iba't ibang details ng mga projects. And then, number 2, magkaroon po tayo ng gumawa tayo ng schedule, proper time management. Kasi di ba regular yung working hours mo dun sa pinagtatrabahuhan mo. So, pag-aralan mo kung paano mo isisingit dun sa time mo yung para sa real estate mo. Don't make excuses kung bakit hindi mo nagagawa ang ganito. We have 24 hours, 8 hours yung work mo, and minsan, yes po, kailangan natin mag-sacrifice. So, next po is persistence. Be persistent. Huwag kang titigil hanggat di mo na-achieve yung goal mo dito. Di ba, lagi mong isipin yung yung big why mo kung bakit ka nandito. Siguro kasi nananawa ka na dun sa trabaho mo. So, kahit mahirap, kahit nakakasawa pa ulit-ulit yung ginagawa natin, kahit nakakapagod, kahit minsan magastos na ka-ads, ituloy mo lang. Kasi naniniwala ako na iba-iba yung momentum natin. Kung napansin nyo, iba-iba yung ating top sellers. So, paano mo ma-reach yung momentum mo na yon kung bigla kang titigil or wala kang gagawin? So, yung season of waiting mo sa success mo is also your season para sa continuous learning and growth. So, yun lang po. Congratulations po again, YesDan. And thank you sa ganitong privilege na makapag-share. Good morning, YesDan family. And happy Sizzling Event and Recognition 100. Sino po dito yung nandito para hanggang 200 Sizzling Event? Yan, palakpakan po natin yung sarili natin. Yan, meron po akong 3 tips na i-share po sa inyo. First tip ko po is, be active on social media. Pakiulit nga po. Be active on social media. Yan, kaya pinopromote din po ni YesDan, kagaya po kanina, yung training po natin. Since, nasa digital world na po tayo. Kaya mapapansin po tayo ng mga kakilala natin or mga potential clients po. Dahil alam nyo naman, ang trust po, hindi po yan nakukuha agad-agad. Kumbaga, ina-earn po natin yan sa ating mga clients or mga kakilala. So, para makita rin nila na committed ba tayo or dedicated tayo dun sa ginagawa natin. And then, sa mga seats naman po, advice ko lang din po, mag-start na rin po kayong mag-share sa story and i-share po natin yung mga pinopost ng leaders po natin para makapag-start na rin po tayong malaman ng mga clients natin na nandito tayo sa real estate. Second tip ko po sa inyo is be patient. Pakiulit nga po. Be patient. Yan, focus lang muna tayo sa proseso. Huwag po tayo agad mag-focus sa resulta.
let's focus on the roots before the fruits. Kasi alam nyo, kapag yung resulta kagad yung inisip nyo, nako, siguro mga 1 or 2 months, magkwikwit kagad kayo. Kaya always keep improving lang po yung mga sarili natin or umalis po tayo sa comfort zone natin. Third tip ko po naman sa inyo is always think your biggest why. Yan, pakiulit po. Yan, sa profession kasi natin, marami tayong rejections talaga kasi marami tayong pinakausap na client. Minsan, panghihinaan tayo ng loob, feeling natin hindi para sa atin tong real estate journey. Pero alam nyo ba, balikan po natin yung biggest why natin. Kung kanino ba tayo humuhugot. Kung bakit ka nandito, umaattend ng training. Alam ko naman dahil yan sa isang tao or sa family mo kung bakit ka nandito. Kaya tuloy-tuloy ka lang at huwag kang mawawalan ng pag-asa. Maniwala ka lang sa sarili mo. Ay lamang po at maraming salamat. Yes, thank you, Lord. So, how can we improve ourselves? So, meron lang akong tatlong bagay na i-share. First is to set clear goals. Kasi yun talaga yung kauna-unahan nating dapat na gawin when it comes to real estate or kahit sa anong bagay. Kailangan natin mag-set ng malinaw na goals. Ano ba yung mga gusto natin for this month or sa mga susunod na buwan. Kasi dun papasok yung pagiging consistent natin. Kasi hindi pwedeng isaset lang natin siya tapos wala naman tayong gagawin. Kailangan maging achievable yung isaset nating goals. So, second is develop new skills. Continuously learn and develop new skills relevant to your field to stay competitive and enhance your performance. Kailangan, as much as possible, nag-aano talaga tayo everyday, hanggang maaari everyday, nag-i-improve tayo. Kailangan hindi tayo tumitigil or nagiging contented sa kung ano lang yung alam natin ngayong araw or ay, okay lang yan, alam ko na yan. Hindi dapat ganon. Mas maganda kasi yung continuously learning sa mga bawat bagay. Hindi lang sa real estate, sa maraming bagay. Kasi yun talaga yung isa sa mga magdadala sa atin sa success. Kailangan hindi tayo natitigil sa alam natin na to. Hindi ganon. Kailangan araw-araw meron tayong bagong natututunan. So third is reflect and adjust. Reflect regularly on your performance. I-check nyo kung nag-i-improve ba yung performance nyo, kung kahit pa paano nag-i-step up ba kayo, or as is na ganyan pa rin kayo. Kasi baka mamaya pray tayo ng pray kay Lord, pero wala naman tayong ginagawang step para sa sarili natin. Kasi mahirap yun. Paano ka naman makakabenta kung hindi ka naman nagpo-post or nakikipag-usap sa mga clients? Yung mga ganon. So, kailangan nating mag-reflect. Ayun yung mga bagay na kailangan natin i-improve. Tanungin natin yung sarili natin. Ano ba yung mga bagay na kailangan namin or ano ba yung mga bagay na kailangan tong i-improve? Diba? So, ayun lang naman po yung tatlong bagay na sana makatulong sa ating lahat. Para sa susunod na quarter is kayo naman yung nakatayo dito at nagsasalita. Ayan lang po and thank you so much.